Kaagad, ang hindi mabilang na mga espada ay sumugod pasulong na parang isang bagyo ng pagkawasak. Gayunpaman, agad na nabawi ng Diyos ng espada ang kanyang komposura. Alam na hindi niya kayang harapin ang atake ng direkta, mabilis niyang tinipon ang kanyang chi at nagtayo ng isang napakalaking hadlang sa paligid niya. Ang mga lumulutang na espada ay nagbanggaan ng walang tigil laban sa hadlang, alon-alon ng napakalakas na puwersa ang tumama dito ng walang tigil, na naging sanhi ng marahas na panginginig ng buong istruktura. Walang magawa ang Diyos ng espada kundi maghanda laban sa pagsalakay. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, napagtanto niya na pinilit siya ni Yoon na gamitin ang isa sa kanyang mga pamamaraan pagkatapos ng lahat. Tumingin sa hindi mabilang na mga espada na binobomba ang kanyang depensa, bamulong siya na kung kahit isa sa mga ito ay tumama sa kanya ng diretso, ang kanyang buhay ay malalagay sa panganib sa kabila ng kanyang imortalidad. Kasabay nito, ang katawan ni Yoon ay nanginginig ng marahas mula sa sobrang pag-igting. Bawat bahagi niya ay umaabot na sa kanyang limitasyon, ngunit patuloy pa rin siyang nagbubuhos ng kanyang lakas, sa pag-iisip tungkol sa pagkakataong nilikha para sa kanya ng Diyos ng digmaan, si Malice, tumanggi siyang hayaang mawala ito. Sa lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, dumagundong si Yoon at tinanong kung tunay na inakala ng Diyos ng espada na hahayaan niyang masayang ang gayong pagkakataon. Sa sumunod na sandali, pinakawalan niya ang bawat natitirang bahagi ng chi sa kanyang katawan, ang nakakatakot na pag-atake ay lalong lumakas. Habang ang mapangwasak na puwersa ay bumagsak ng mabigat sa chi barrier, isang bitak ang biglang lumitaw sa ibabaw nito, nanlaki ang mga mata ng Diyos ng espada sa pagkabigla. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano kayang taglayin ni Yoon ang ganitong kalaking tunay na enerhiya samantalang may blade chi na nakaimbed sa kanyang puso? Wala itong saysay habang ang takot sa hindi may iwasang kahihinatnan ay nagsimulang pumasok sa kanyang isip. Nagpalabas ang Diyos ng espada ng isang galit na hiyaw at sinigaw ang pangalan ni Yoon, ngunit sa eksaktong sandaling yon, ang mind fist na nakalagay sa kanyang dibdib ay biglang humigpit ang kapit, ang hindi inaasahang sakit ay naging dahilan upang mawalan siya ng pokus sa maikling sandali, bagamat tumagal lamang ito ng isang iglap, ang sandaling iyon ay sapat na, ang bitak sa hadlang ay mabilis na kumalat sa buong ibabaw nito. Nakita ito, nagngalit ang Diyos ng espada sa pagkabigo habang desperadong sinubukan niyang panatilihin ang kanyang depensa. Pagkatapos, sa sumunod na sandali, isang napakalaking pagsabog ang sumabog, isang makinang na liwanag ang nagpapaliwanag sa tuktok ng bundok Biko habang isang napakalaking pagsabog ang palm unit sa kalangitan. Ang nagresultang shockwave ay kumalat sa buong bundok, yumanig sa paligid at tinangay ang lahat sa kanyang danaraanan. Kahit si Yoon ay itinulak pabalik ng puwersa ng pagsabog, dahil naubos na ang halos lahat ng kanyang stamina, hindi niya napigilan ang shockwave at itinapon ng ilang metro sa hangin bago bumagsak sa lupa. Nang magsimulang tumira ang alikabok, isang napakalaking bunganga ang makikita kung saan dating nakatayo ang Diyos ng espada. Hindi kalayuan, si Yoon ay nakahiga sa lupa na halos hindi na may malay. Sa sandaling iyon, naglabas ang nanosystem ng isang apurahang babala, ang puso ng gumagamit ay malubhang nasira, ang buhay ng gumagamit ay nasa kritikal na kondisyon, isinasagawa ang emergency recovery, isang hindi kilalang enerhiya ang nakakasagabal sa paggaling ng puso. Narinig ang babala, nagpumilit si Yoon na itaas ng bahagya ang kanyang ulo, sa kabila ng kanyang kalagayan, agad na lumipat ang kanyang atensyon sa Diyos ng espada, nagtataka kung ano na ang nangyari sa kanyang kaaway. Pinilit niyang tumingin sa napakalaking bunganga, sa sandaling damapo ang kanyang tingin doon, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Sa loob ng alikabok, isang anino ang nakatayo sa gitna ng mga durog na bato, habang kumakalat ang hangin, nagiging malinaw na ang kalahati ng katawan ng Diyos ng espada ay tinangay ng mapangwasak na mga pag-atake ni Yoon, labis na nagdurugo, ang kanyang mga mata ay nagniningas na pulang-pula. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig habang ipinipikit niya ang kanyang mga ngipin laban sa matinding sakit. Puno ng puro galit at umuubo ng dugo, mariin niyang tinawag ang demonyong Diyos, si Yoon. Kahit si Yoon ay nagulat sa kanyang katatagan, tunay na nagtataka kung ang Diyos ng espada ay tunay na isang immortal na nilalang. Tumingin pababa mula sa kanyang kanang balikat patungo sa kanyang naputol na braso. Sinabi ng Diyos ng espada sa loob na sinipsip niya ang lahat ng core ng 5 sagradong nilalang upang maging isang immortal. Naiwan siyang magtaka kung ano ang kakaibang itim na enerhiya na ito na aktibong nakakasagabal sa kanyang pagbabagong buhay. Sa pagpapasyang mabilis na paalisan ng enerhiya, isang marahas na sakit ang biglang bumaril sa kanyang buong katawan. Siya ay umungol sa matinding pagdurusa,
bahagyang nanginginig ang kanyang katawan habang isinusumpa niya sa pamamagitan ng kanyang mga ngiping nakadikit ang Diyos ng digmaan, si Malice, na tinatawag itong isang bastard, at idinura na ang kanyang mind fist ay humahadlang hanggang sa huli. Samantala, nagpupumilit si Yoon na itaas ang kanyang dalawang daliri pasulong, habang sinusubukan niyang gamitin ang kanyang chi, agad na ipinaalam sa kanya ng nanosystem na ang anumang karagdagang pagkonsumo ng enerhiya ay lubhang mapanganib. Tiniyak ni Yoon ang sistema, sinabihan itong huwag mag-alala at tulungan lamang siya. Napansin niya na kahit tipunin niya ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya, ito na ang kanyang ganap na limitasyon. Gayunpaman, sinabi niya na hindi ito mahalaga dahil sapat pa rin ito upang tumusok sa puso. Dahil dito, ipinadala niya ang kanyang pinakahuling bahagi ng chi sa isang panghuling pag-atake ng diretso sa Diyos ng Espada. Ngunit sa eksaktong huling sandali, biglang lumitaw si Golwon, isa sa 6 na martial na angkan 4 na espiritu ng Diyos ng Espada, upang ilihis ang pag-atake ni Yoon. Lumaki ang mga mata ni Yoon sa pagkagulat habang ang kanyang pagod na katawan ay tuluyang bumigay. Habang ang kanyang kamay ay walang magawang bumaba, sa loob-loob ay sinumpa niya ang lahat. Lumingon si Golwon sa Diyos ng Espada upang tanungin kung siya ay okay, na nag-udyok sa Diyos ng Espada na tawagin ang kanyang pangalan. Tumingin sa malubhang nasugatang Diyos, lihim na naisip ni Golwon na madaling haharapin ng kanyang Panginoon ang demonyong Diyos. Hindi niya inakala na makikita niya siya sa ganoong bagbog na kalagayan. Sa mas malapit na pagtingin, napansin niya na ang katawan ng Diyos ng Espada ay ganap na nabigong mag-regenerate, na nag-iwan sa kanya na magtaka kung ano kaya ang mahiwagang itim na enerhiya na yun. Lumapit siya sa tabi ng Diyos ng Espada, nag-aalok na tulungan siyang paalisan ng mapanghimasok na itim na enerhiya. Halos kaagad, sumabad ang Diyos ng Espada. Mariing inutusan siyang patayin ng demonyong Diyos. Sa halip, tumingin kay Yoon na nakahandusay na walang depensa sa lupa, iginiit ng Diyos ng Espada na dapat nila siyang patayin ngayon din. Samantala, tumutol si Golwon, binalaan ng kanyang Panginoon na kung hindi siya gagaling sa sandaling ito, ang kanyang buhay ay maaaring nasa malubhang panganib. Sa sumunod na sandali, tuluyang sumabog ang Diyos ng Espada, biglang sumigaw kay Golwon na gawin ito ngayon. Si Golwon ay lubos na nagulat sa reaksyon, napagtanto na hindi pa niya nakita ang kanyang Panginoon na ganito kitang nababagabag. Para sa kanya na magpakita ng gayong matindi, desperadong killing intent ay walang katulad. Tumingin pabalik kay Yoon, nagtaka si Golwon kung ang demonyong Diyos ay kahit papaano ay nalampasan ng agwat sa martial prowess upang itulak ang kanyang Panginoon sa kanyang ganap na limitasyon. Kung iyon ang kaso, napagpasyahan niya na dapat nilang alisin siya dito. Sa pagbunot ng kanyang espada na may matatag na mga mata, sinabi ni Golwon na susundin niya ang kanyang utos. Sa sandaling iyon, isang marahas, naglalagablab na apoy ang lumamon sa kanyang sandata, at sinabi niya na matagal na panahon na mula noong huli niyang pinakawalan ang kapangyarihang ito, habang ang umaalingaw-ngaw na apoy ay bumabalot sa kanyang buong katawan, ang pulang kaliskis ay nagsimulang lumabas sa kanyang balat, at isang madilim na ngisi ang namuo sa kanyang mukha. Hindi may galaw ni Yoon ang kanyang katawan, tanging makatingin lamang pasulong habang nanginginig sa matinding sakit. Sumugod ng diretso si Golwon patungo sa kanya, isang human meteor na nilamon ng rumaragas ang apoy, bahagyang pumikit si Yoon. Sa loob-loob ay napuna na ang kanyang katawan ay talagang hindi gumagalaw at nagtataka kung ito na nga ba ang wakas. Sa isang baliw na ngisi, sumigaw si Golwon na tulad ng sinabi ng kanyang Panginoon, ang demonyong Diyos ay dapat mamatay mismo dito. Ngunit sa sandaling siya ay humiwa pababa, isang napakalaking pader ng yelo ang sumabog mula sa lupa, nakamarang sa kanyang pag-atake sa eksaktong parehong sandali. Si Golwon ay natulala sa biglaang hadlang, ngunit sa sumunod na sandali, isang sibat ang dumating ng mabangis mula sa kanyang gilid. Agad siyang kumilos upang harangan ang atake, napagtanto na ito ay ang dating master ng Ice Palace, si Danjo, na dumarating ng may biglaang sorpresang atake. Ang pagbangga ng mga elemento ay pumilit sa dalawang martial na artista paatros. Isang biglaang pagsabog ng enerhiya ang lumikha ng distansya sa pagitan nila. Sa paghinto, malakas na sumigaw si Golwon. Hinihiling na malaman kung sino ang nang-ahas na hamarang sa kanyang dinadaanan. Mabilis na iniikot ng dating Palace Master, si Dan Juchon, ang kanyang tungkod bago ito ibinaon sa lupa. Winasak ang lupa sa ilalim nito. Matapang niyang ipinahayag ang kanyang sarili bilang dakilang matanda ng Heavenly Demon Divine Cult. Si Golwon ay sandaling naguluhan, nagtataka kung paano umiiral ang isang martial master ng ganitong antas sa loob ng Demon Ikong Culto. Napansin niya na ang enerhiya ng matanda ay tila medyo malakas. Ngunit itinakwil ang banta,
nagpaputok ng tatlong naglalagablab na fireball patungo kay Danju Chon mula sa malayo. Sumigaw si Golwon na wala siyang oras upang makipaglaro sa kanya ngayon. Mabilis na itinaas ni Danju Chon ang kanyang tungkod, gamit ang kanyang malalim na ice art techniques upang ilihis ang paparating na pagsalakay. Ang banggaan ng matinding elemento ay lumikha ng isang makapal na pagsabog ng singaw, na nilamon si Danju Chon sa nakakasilaw na init. Ginamit ni Golwon ang maikling sandali upang isara ang distansya kaagad, na ikinagulat ng dakilang matanda. Sa pagtatangkang kumilos, iwinasiwas ni Danju Chon ang kanyang tungkod, ngunit mabilis na umiwas si Golwon sa gilid at dumiretso lampas sa kanya. Sumusugod pasulong patungo sa walang depensang pinuno ng kulto, sumigaw si Golwon na nagtatapos na ngayon para sa demonyong Diyos. Ngunit biglang, isa pang anino ang lumitaw ng diretso sa harapan niya. Lumaki ang mga mata ni Golwon at nagngalit ang kanyang mga ngipin habang nararamdaman niya ang isang mapangwasak na atake na paparating. Hindi nakaiwas sa oras, tinanggap niya ang isang brutal na tama mula sa atake. Ang puwersa ay nagpaputok sa kanya pabalik ng diretso sa pader ng yelo. Kaagad, ang kaliwang tagapagbantay, si Mark Him, ay lumitaw sa harapan niya, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Sa isang split second, ang dalawa ay nagpalitan ng isang serye ng nakamamatay na mga atake, na lumalabo mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Bahagyang nakatakas si Golwon sa gilid. Halos hindi iniiwasan ang isang nakamamatay na atake sa kanyang leeg habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puro pagkayamot. Ang kaliwang tagapagbantay pagkatapos ay kumuha ng ilang mabilis na hakbang pabalik, lumilikha ng distansya sa pagitan nila. Tumingin sa kanyang kalaban, isang natulala na si Golwon ay napagtanto na ang lalaking ito ay ang Dark King. Mariing ipinahayag ng kaliwang tagapagbantay na sinumang maglakas loob na hawakan ang pinuno ng kulto ay mamamatay sa kanyang kamay. Napansin noon ni Golwon ang mas maraming figura na papalapit mula sa unahan, sa loob-loob ay napagtanto na kung ang Dark King ay dumating na. Kung gayon ang natitirang puwersa ng kulto ay dapat na nasa likuran lamang niya, habang ang mga mandirigma mula sa Demon Ikong kulto ay dumating ng mabilis na sunod-sunod, nag-aalala silang tinawag ang kanilang pinuno ng kulto, agad silang lumapag malapit sa tabi ni Yowon, labis na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Marahang hinawakan ni Mangko si Yowon ng patayo, tinawag ang kanyang pangalan ng may dalamhati, habang nagtataka si Hyobong sa hindi makapaniwala kung paano siya nauwi sa gayong bagbog na kalagayan. Nang mapansin ang naputol na braso ni Yowon, humingal si Mangko sa lubos na pagkabigla sa paningin ng kamay ng pinuno ng kulto. Mabilis na napansin ni Hyobong na ang braso ay nagsisimula ng mag-regenerate ng dahan-dahan, sinabing ito ay malamang dahil ang pinuno ng kulto ay kumonsumo ng essence course ng Fire Kirin at ng Dragon Turtle. Samantala, bahagyang pumikit si Golwon habang kinakalkula ang kanyang susunod na galaw. Naisip niya sa sarili na kung ang dakilang matanda lamang ang unang lumitaw, maaari niyang pamahalaan kahit papaano, ngunit ngayong dumating na ang natitirang nangungunang puwersa ng kulto, kahit siya ay nasa malubhang panganib, sa kasamaang palad, napagtanto niya na dapat siyang umatras. Ngunit sa eksaktong sandaling yun, isa pang figura ang kumilos ng tahimik na may hindi kapani-pani walang mabilis na mga hakbang, napansin ang lubhang ng hinang estado ng Diyos ng Espada, ang lolo ni Yowon, si Chun Woo-jin, ay tumalon pasulong, nagngalit ang kanyang mga ngipin sa puro galit, sinabi niya na para patuloy na huminga ang Diyos ng Espada kahit na ang isang kapat ng kanyang katawan ay tinangay, ay nagpapatunay na hindi siya tao. Napagtanto niya na kung ang halimaw na ito ang naglagay kay Chon Yowon sa ganitong estado, siya ay masyadong mapanganib upang iwanang buhay. Kinikilala ang kanilang ginintoang pagkakataon habang hindi makagalaw ang kaaway, itinaas niya ang kanyang espada para sa isang mapagpasyang atake. Alam na dapat niya itong patayin sa isang suntok. Agad na napansin ni Golwon ang biglaang, nakamamatay na galaw ni Chun Woo-jin, tumingin pabalik at nakita ang Diyos ng Espada sa napipintong panganib, sumigaw lamang siya sa matinding desperasyon.